Welcome po sa Usapang Agri-Negosyo mga ka-asenso. Maraming salamat po sa lahat ng mga silent viewers ko po dyan at sa mga bagong viewers na mapapadalaw po dito sa channel na ito. Sa lahat po ng mga OFW sa ang dako man po ng mundo na patuloy pong nanonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyo. Ito na po ang pinakahihintay naming araw, yung araw ng pagbebenta o yung payday kung tawagin sa aming mga backyard hog raiser. Ngayong November 2, 2023 po ay isang baboy lang naman po ang aming i-dispose at ang magandang balita po dito ay nasa 200 per kilo po ng live weight na kuha po sa amin. Simulan po natin ang topic na ito sa pagbili po namin ng biik. Ito po yung biik na binili namin ay nasa 83 days old na po ito. Last August 7 nung mabili po namin. Ipinasa na lang po ito sa amin. Kaya nag-continuous na lang po kami bumili ng feeds sa grower stage po. Pero mabilis po itong lumaki dahil nga po yung nakikita ninyo na kulay pula ay vitamin pro po yan na inahalo po namin sa feeds na kinakain ng aming alagang baboy. Sa edad po na 83 days nang mabili po namin ay nagkakatimbang po ito ng 29 kilos. So nabili po namin yung biik ng 5,400 dahil nga po yung first 10 kilos ay nasa 3,500 po ang benta sa amin. Yung the rest po doon is 100 pesos per kilo. Kaya 5,400 po namin ito nabili. Nakapagpaubos po kami ng feeds hanggang ngayong November 2. Total ng 142 kilos po ng grower at 28 kilos lang po ng finisher feeds ang aming napaubos sa loob po ng 85 days naming pag-aalaga from buying date po ng baboy na ito. At alam niyo po ba, ang kagandahan po, umabot ito ng 92 kilos kanina, November 2, pagbenta po namin sa market. Kaya nakakatuwa dahil sa loob lang po ng 85 days namin na pag-aalaga, nakaabot po kami ng 92 kilos. Supposed to be po, ang dispose date po talaga nito is nasa November 8 pero hindi na po umabot dahil nga po nagmadali na po yung buyer. Sabi nga po kukunin ngayong November 2. Kaya wala rin po kami magawa. Binigay na lang din po namin dahil nag-iisa lang po ang aming alagang baboy. Hindi naman po kami makapag-desisyon na talagang sa November 8 na lang kunin dahil nga po nag-iisa lang po ito. Pero kung nasa 5 piraso po ito, decision po namin na tagapag-alaga o nag-aalaga ng baboy kung kailan po talaga dapat kukunin. Pero dahil nag-iisa nga lang po ito, pinasabay lang po namin doon sa maraming deliver, kaya wala po kami magawa. Talagang kinuha po sa amin kanina November 2. Supposed to be November 8 sana ang dispose date po nito. So may natira po na 12 kilos na finisher po. Pero kung naubos nito ang 12 kilos na finisher, possible po ito na aabot po ng 100 kilos sa November 8. Pero okay na din po ito dahil umabot po ng 92 kilos. Kaya nakapagbenta po kami ng 18,400 sa 92 kilos dahil 200 pesos per kilo po ng live weight na kuha nila kanina. So ngayon, tototalin po natin kung magkano po ba ang kinita namin sa nag-iisang baboy na ito. Para makuha po natin ang net income o yung total na kinita po natin, labas na po lahat ng ginastos, alamin muna natin kung magkano ba ang nabili natin sa feeds at sa biik. Sa biik nga po, nabili namin ito ng 5,400. Sa grower naman po na isang sako is 1,865 yung unang buwan na binili namin. At sa vitamins na 85 pesos at sa pamasahe po ng feeds na 50 pesos. Tapos sa sumunod na pagbili namin, bumili po ulit ako ng isang sako at kalahati na grower. Nagkakahalaga po ng 2,693 at vitamins po ulit na 128 at pamasahe na 25 pesos at yung pangpurga po na 14 pesos. At nagdagdag po ako ng 17 kilos ng grower ulit. Nagkakahalaga po yun ng 663. Tapos nagdagdag po ako ng finisher na 28 kilos lang po ang nagastos namin. Nagkakahalaga ng 983 yung finisher. Total po ng 11,962 po lahat ng aming expenses. Kasama na po yung presyo ng biik na 5,400 sa 11,962
962. So ngayon, ma-minus po natin ang expenses para malaman po natin kung magkano po ang kinita o yung net income sa isang baboy na ito. Sa 18,400 po na kinita ng baboy na ito, total po na presyo, minus po natin yung expenses kanina na 500 pesos. Pamasahe po yan sa kumuha ng baboy at sa kinain po ng aking tita sa bayan nung paghatid niya ng baboy. So 18,400 minus 500 pesos equals 17,900 po. Yan po ang total ng aming napagbentahan minus po sa naging puhunan namin na 11,962. Ang malinis po namin na kinita is 5,938 po sa loob po ng 85 days. Hindi na po masama na kumita po kami ng 5,938 pesos sa loob ng 85 days. Ayan po ang kinita namin sa isang baboy na aming inalagaan. At kung nais nyo pong malaman yung murang feeds na aming ginagamit pero high density, mag-message po kayo dito kay Dondon Agribet po ng Miagao. Sa 1st District po ito ng Iloilo, nagdi-deliver po sila sa 1st, 2nd, and 3rd District po ng Iloilo. Sa murang feeds po niya, malaking tulong na po yan sa combination po ng Vitamin Pro. Dahil ang Vitamin Pro po, mayroon po itong health enhancer at weight enhancer po upang makatulong po sa pagbigat o mabilis na pagbigat ng ating mga alagang baboy. Kita nyo naman po sa aming alaga, 85 days pa lang po. Pero nakatimbang na po ito ng 92 kilos ng aming maibenta. 5 times a week po kami nagbibigay ng Vitamin Pro during grower stage po ng aming alagang baboy.